Noong 2021, binago ng Korte Suprema ang paraan ng pagtingin natin sa psychological incapacity. Ito ang kasong Tan Andal versus Andal at ito ang dahilan kung bakit mas malinaw na ngayon kung kailan pwedeng mapawalang bisa ang kasal sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Kung dati sobrang higpit ng pamantayan dahil sa Molina Doctrine, ngayon mas realistic na ang pagtingin ng batas sa tunay na problema ng mag-asawa. Ako po si Atty. Claribel Lucila at sa video na ito pag-uusapan natin ang Tan Andal versus Andal, ang kasong nagbago sa takbo ng annulment sa Pilipinas. Ang mag-asawang Rosana at Mario Andal ay nagpakasal, pero hindi naging maayos ang kanilang pagsasama. Ayon kay Rosana, si Mario ay irresponsable, abusado, padalos-dalos at gumagamit ng droga. Hindi raw nito ginampanan ang tungkulin bilang asawa at ama. Dahil dito, nagsampa si Rosana ng petition for declaration of nullity of marriage. Ayon sa Article 36 ng Family Code na nagsasabing kapag ang isa sa mag-asawa ay psychologically incapacitated, maaaring ideklarang void ang kasal mula sa simula. Isang physician psychiatrist, si Dr. Garcia, ang nagpatotoo sa korte. Ayon sa kanya, si Mario ay may narcissistic antisocial personality disorder, isang ugaling nag-ugat pa sa pagkabata, na nagdulot ng kakulangan sa empathy, irresponsableng asal, at kawalan ng kakayahang magmahal ng tapat. Kahit hindi niya personal na in-examine si Mario, ibinatay ni Dr. Garcia ang kanyang findings sa mga salaysay at obserbasyon ng mga taong malapit kay Mario, kabilang na si Rosana at ang mga kamag-anak o taong nakakakilala kay Mario. Dagdag pa dito ang paggamit ng illegal na droga ni Mario kahit kasal na, at naging sanhi ito ng pagiging marahas, walang pakialam at emosyonal na pananakit. Ayon sa Korte Suprema, ang drug abuse ay hindi itinuring ng korte bilang psychological incapacity per se, ngunit isang manifestasyon o bunga ng kanyang malalim na personality disorder. Lumitaw din na si Mario ay may mga psychotic tendencies tulad ng pagiging paranoid, impulsive at walang sense of responsibility. Kaya naman pinabura ng Korte Suprema si Rosana. Idineklara nitong walang bisa ang kasal dahil may psychological incapacity nga si Mario. Pero ang mas mahalaga, pinaliwanag ng Korte Suprema na ang psychological incapacity ay hindi isang sakit na medikal. Ito ay isang legal concept, isang kawalan ng kakayahan na gampanan ang mga tungkulin ng kasal dahil sa malalim na ugaling nakaugat sa personalidad ng tao. Dito pumasok ang malaking pagbabago. Sa Tan Andal case, sinabi ng Korte Suprema na hindi na kailangang may medical or psychiatric diagnosis para mapatunayan ang psychological incapacity. Hindi rin kailangang incurable sa medical na pananaw, basta't hindi nagbabago o matagal ng ugali na pumipigil sa kanya na gampanan ang tungkulin bilang asawa. Ang ebidensya ay maaaring manggaling sa kabuuang kwento ng relasyon, hindi lang sa opinyon ng eksperto. Sa madaling sabi, ang psychological incapacity ay hindi tungkol sa sakit sa pag-iisip, kundi sa kawalan ng kakayahan na magmahal, magsakripisyo, at maging tunay na kabiyak. Ang Tan Andal versus Andal ay isang landmark case dahil ito ang nagpabago sa interpretasyon ng Article 36. Kung dati halos imposibleng manalo ng annulment dahil sa sobrang higpit ng Molina Doctrine, ngayon binigyan ng korte ang mas human at flexible na pagtingin sa mga tunay na dahilan kung bakit nasisira ang pagsasama. Ngunit tandaan natin, hindi ibig sabihin ito na madali na ang annulment. Ang bawat kaso ay nakasalalay pa rin sa ebidensya at sa kakayahan ng hukuman na makita ang katotohanan sa likod ng relasyon. Kaya kung gusto mong maintindihan pa ang batas tungkol sa kasal, annulment o psychological incapacity, click
like, subscribe, at ang bell icon para sa mga susunod nating legal explainers. Tandaan po natin, ang batas ay para sa lahat, basta't naiintindihan ng lahat. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.